The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, or the network. Hi, Kimi! Kamusta ka na? Hi, KD. I'm doing well. I just got home kind of from work, corporate life. Medyo usually pag Monday talaga parang maraming ginagawa. So that's why parang, ay, yung cat ko Oh, pala, is that your sorry. cat? Oh my gosh, wala yung cat ko ngayon eh. Nasa Laguna. Anong name ng So cat ayun. mo? My cat's name is Tessa. She's turning 4 next month. So she's an American short hair. Kapon na yan. Bakit Tessa? Kasi meron akong pinapanood na series sa Netflix. Yung name nito is After Series. So yung name ng lead character na babae is si Tessa. And it's also from a Ah, book. So nabasa ko yung book and gusto ko yung character ni Tessa. That's why I named my cat Tessa. okay. Anong yun? Mystery, thriller, yung Ano Netflix yun? siya, parang young adult na yung parang coming of age na film series. Oh, okay. Yes, Okay. oo. Nasa Netflix pa. Yes! Sa Netflix pa siya. Sige nga, check ko yan. Tagal ko na hindi nanonood ng mga series. Ano ba mga latest mong pinanood na series ngayon? Bridgerton. Okay. Fan ko pala. Nagki-K-drama ka ba? Hindi. Yes! Oo, pero lately, hindi na ako masyado nakakapag K-drama. Parang lately more on the Western, TV series and films. Ayun. Pero Oh. before, nung pandemic, super addicted to K-drama and Korean movies, ganon. Okay. Ano yun, Yes. piniplay mo siya habang nag-work ka, ganyan? Or talagang tutok Um, ka? Tutok talaga. So, kailangan ko talaga ng mga ilang oras para matapos yung isang episode or Okay. dalawa. Oo, Okay. yun. Pero yung mga, ay, eto. Ano ka ba? How I Met Your Mother or Friends? Friends. Okay, same tayo, friends. Oo. Kasi natutuwa nga ako dun dahil, ano siya, di ba, parang 90s siya pinalabas. Pero pinanood ko siya, girl, Mm. ano na, ilang taon na ako, parang 27 years old na ako. So, nasa mga 2017. Pero isipin mo yun, Oo. nakaka-relate pa rin ako sa kanya. Kasi wala siya masyadong, Yeah, di actually, ba? surprisingly, kahit yung mga younger, yung mga Gen Z, nakaka-relate mga sa Talaga? Friends or Nanonood napapanood din yung sila? Friends, ganon. Okay. Meron ka rin bang phase na nanonood ka ng mga medical drama, ganyan? Wala. Yeah, Yung mga oo. Grey's Grey's Anatomy. Anatomy. Okay. Oo, Okay. yes. Parang sa medical drama, yan lang yung napanood ko. Tsaka, ano ba, Konting Amsterdam. I Tapos, haven't heard of New Amsterdam. Amsterdam pala. What's New it Amsterdam. about? Para din siyang ano eh, para din siyang medical drama. Para din siyang Grace. Oh, Pero hindi ko pa siya more on sa story It's nung my ano, first time hearing. ng client. Oo. Meron yan sa Netflix eh. Tapos meron din akong face Sige. na puro, ano ba yung crime. Yun talaga yung sa akin eh. Crime, mystery, Yes, ako ganyan. din. Oo. Nag-start ako nun That, be sa ano ba yan? How to Get Away with Murder. Napanood mo ba yun? yes, of course. Oo, napanood ko yon. Doon ako nag-start. Tapos I ano pa think ba? naging uso yun for me nung nag-lockdown din. Parang na-binge watch ko din siya. Okay. Ako kasi inaabot ko siya ng mga talagang ano siya eh, prime, ano ba tawag dito? Yung bagong Ano? episodes yung lumalabas. Oo, yun siya. Oo. Ano ba ba? Ay, tanda ko na. Naalala ko yung mga sci-fi ko na parang mga heroes. Ko na alam kung Yes, ano Heroes! ba yan? Oo, putupupin. Supernatural. Oo, Yan. Supernatural. Mayroon pang isa. Yan yung yung mga grade school ako, siguro. Napag-aalataan. College na yata ako nun, be. Ay! Oh, college na yata ako nun. Heroes. Anyway, so today's episode, ay, ano palang happenings mo last week? Anything you've tried na new or saan ka pumunta? Na try mo pagkain, shopping, anything?
Last weekend, actually nagpa-botox ako siguro. Yun Ah, siguro yung ma-share ko. oh, Nagpa-botox ako sa forehead kasi parang gusto ko lang ma-try. Actually, it's my first time trying dito sa area. Kasi parang mm. sabi ko, I just wanna see kung ano yung effect. And parang very curious lang talaga ako ever since parang last year pa. So, I tried this time talaga. Yun. Meron ka na bang So, fine lines sa forehead? a bit. So, kaya Okay. ko siya gustong i-try. Oo. Okay. Ako din ako nag-start. Sabi ko, bakit parang nagkakalinya na siya? Ganun, ganyan. Pero ang saya niyan kasi mga after 2 weeks, talagang shiny na yung dito ko. Oo. Nakaka-addict siya, girl. Oo, parang nakaka-addict nga, actually. Pero kailangan magaling yung injector mo. Kasi meron akong eksena dati, nagpa-botox ako, girl. Tapos mali yung na-inject niya dito sa part na to. Hindi kita tinatakot ha, pero yung nangyari lang sa akin. Oh Nasobrahan my yata siya dito gosh. sa upper eyebrow, brow Mhm. area. Tapos, nag-droop yung mata ko. Oh my Tapos gosh. talagang pabalik-balik ako sa clinic kasi ina-RF niya, binigyan niya pa ako ng eye drops para lang mag-open. Siguro mga 1 buwan ako nakasuot ng eyeglasses lang. Para lang, alam mo, Wow. hindi Oh siya my halata. gosh. So, kailangan talagang Kailan yun? magaling. Siguro mga last year yata yun, be. Last year. Oh my gosh. Buti na lang, girl, bumalik. Oo. Hindi kasi yun yung talaga yung injector ko eh. Parang nag-try lang ako ng malapit na clinic sa Laguna. Sabi ko, tinatamad ako ng Mm-mm. Marikina kasi yung injector ko sa Marikina. Sabi ko, try ko nga Mm-mm. dito. Tapos doctor pa yun, girl, yung nag-inject sa akin. Oh my Tapos yun, gosh. Ang grabing lala. stress. So, simula nun, hindi na ako nagpupunta sa ibang clinic. Talagang kung doon ako sa injector na yun, doon na ako pupunta. Ang Mm-mm. napabotox ko, favorite ko, girl, na pinapabotox yung underarm ko. Kasi pawisin ako eh. Ay, Balbon yes, ako, girl. So, oo. marami akong Oh sweat my glands. gosh. So, Oo. underarm, yung forehead, nakaka-fresh. Mm. Tapos lately, na-try ko ng konti dito. Pero parang wala siyang effect. Mabilis mawala yung Actually, botox sa akin. Nag-workout kasi ako. yeah, na-try ko din dito before. Tapos parang hindi Dito? din siya masyado nag-work. Oo, yung parang sa mga crow's feet, ganun. Yung sabi ko, parang gusto ko Ah, lang ma-try. okay. Tapos na-try ko din yung neck, girl. Yung neck. Actually, curious nga ako dyan. Girl, Paano ba wag. yan Kung mag-work? kung nag-workout ka, wag. Kasi, like, pipilates kasi ako, di ba? So, puro ab workout. So, Mm-mm. kailangan, i-ano mo, tawag doon yung mga crunches, mga Yes. talagang aangat mo yung ulo mo. May times na hindi ko siya magawa. Kahit Mm-mm. hanggang ngayon, siguro mga 6 months ago ako nagpa-botox dito. Oh Tapos my mga gosh. delikado siya after 2 weeks kasi nagpa-botox ako and then nagpunta ako saan ba pumunta nun? Basta nagpunta akong Bali yata. So usually yung commute ko dun is motor. Mm-hmm. Yung angkas ka lang, ganun. So di ba pagka biglang aandar yung Mm-mm. motor, naiiwan yung ulo ko, girl. Mm, Natatakot ako baka magka-whiplash ako. Kasi talagang ang hirap niyang igalaw. my Sabi nila, gosh. kaya nga sabi ko hindi ko na 'to Oo. gagalawin. Kahit na sabihin nating magka-lines ka diyan or basta mahatak yung mukha ko, hindi na. Papa-necklift na lang tayo in the future. Charot. Pwede ba yun? Oo, kasi ang hirap. Sabi ko, "Ano ba yan?" Pero pinaka worth it sa akin yung underarm. As in, dati hindi ako Kasi, makasuot ng mga gray na shirt, girl. ah, Kasi makikita actually, mo very siya. curious din ako dyan sa underarm. Kasi pawisin din ako, girl. So, sabi ko, marami akong nababasa na effective daw talaga siya. So, ayun, parang hearing it from you. So, parang Effective medyo talaga siya. nai-encourage ako. Promise. Talagang naging confident ako magsuot ng mga gray shirts kasi wala na siyang yung mga light na shirt, mga light green or yellow, ganyan. Wala na siyang Something to try on next time. tapos kung may mga friends ka na may hyperdosis ba yun? Yung parang yung sa kamay, Oo. laging basa yung kamay or yung feet. Yan, pwede rin magpa-botox. Something I've learned ulit O, di ba? na bago. Ano pa bang ginawa mo last week aside from botox? Mm-mm. Anything?
Well, nagpa-housekeep ako. Ay, oo nga, Kasi, nag-iisa parang I sa'yo. do it naman on a monthly basis. Oo. So, parang I stayed here medyo matagal din kasi kailangan kong bantayan yung place. So, ayun. And then, I also did some shopping no Saturday kasi parang wala lang, just to have some retail therapy pag weekend. Syempre, stress tayo pag weekdays. So, parang yung ano na lang, nilalook forward na lang talaga is yung weekend. Okay. Paano ba yan? General cleaning? Talagang deep clean? Ganon? Yes, deep clean. Ah, kaya pala ang tagal. Sa akin kasi, mga Yes. 1 to 2 hours lang siya. Tapos ginagawa ko naman siya every other week. Kasi, hindi Mm-mm. naman din masyadong madumihin dito. Maalikabok lang sa place ko kasi nga laging bukas yung window. Yes. Tapos yung Oo. ginagamit akong app, ano lang siya, nagbubook lang ako doon. Ang pangalan ng app is Good Work. Narinig mo na yan? Good work. Hindi pa. Yan. So kapag wala kasi ako yung suki na talagang cleaning lady, ganun. So Mm-mm, pag kailangan ko mm-mm. siya the next day, nagbubook na lang ako agad doon. Like pati nails, pati massage, Wow. haircut, ganyan. Doon ako nagbubook. Oh. Lashes, ganun. Iron. Ah, Clothes ano iron. yun? Bakit Tap. parang iba-iba bang services meron? Yes, kahit mga aircon cleaning, upholstery, ang dami girl. Check mo pagka Oh. app, it's an app. Sige. Okay, sige, I'll check that out. Ako naman last week, ay baka may i-add ka pa ha. Wala na. So far, yun lang. Ano ba ginawa ko last week? Ang parang pinaka naalala ko lang na highlight na nangyari. Kasi nga paulit-ulit talaga nangyayari sa buhay ko. Diyos ko, te. Ano, um, umattend ako ng class dito sa Math Pilates class. Meron pala dyan sa Pretty Huge. Dito sa SM Aura. First time kong Mm. pumunta sa, di ko alam kung ano siya, parang may basketball area siya, tapos may gym nakapalibot. Tapos Okay. may track pa, may parang jogging track, ganyan. Mm-mm. First time ko umattend ng Math Pilates doon, meron pala. And magaling yung instructor. Di ko masabi kung gay siya, pero oo, parang oo. Magaling yung instructor, as in classical yung tinuturo niya. Ano pa bang bago? Umuwi ako ng Laguna. Nothing new, ganyan. Namiss ako ng parents ko. Tapos inuwi ko si Benito Aw. doon. Kasi feeling ko nalulungkot yung pusa ko. Lagi kasi ako umaalis eh. So, Oo. iniiwan ko siya dito. So, sabi ko doon muna siya. Kaya lang ngayon ako na may nalulungkot kasi namimiss ko siya. Ah. Huwag mo nang iwan next time, girl. Ang hirap Sayang kasi parang naman. mag-gym ako, tapos alam mo, may meeting ako sa labas, ganyan. Minsan, pag may mga dinner, ganyan, naiiwan ko siya. Tapos parang, feeling ko, Kim, nadidepress na siya. Hindi siya malarong pusa. Ganun ba yun? Yung Parang, cat ko din, girl. Ako din kasi lagi din akong wala. So, yung cat ko, lagi lang din nandito. Parang, pag, pag dumarating ako, make sure ko din kasi na nilalaro ko siya. So, meron akong mga parang pinapa-chase-chase sa kanya. Meron akong laser pointer para at least man lang medyo pagdating ko, may ano naman siya, medyo may kalaro naman siya, medyo makapag-run-run siya, ganun. okay. Sa akin naman, Kim, ang dami kong toys na binili. Yung mga nakikita ko sa TikTok, yung mga tower, yung mga ganun-ganyan. Mm-mm. May mga tumutunog Mm-mm. pa nga, yung parang bird, ganyan. Mm, Hindi yeah, siya yeah, oh. naglalaro. Kahit laser pointer Aw. ayaw niya. Kaya sabi ko siguro depressed to. Nilalaro niya lang. Yung Oh my feather God. na nasa stick, tapos habol-habulin niya. So, yun lang yung laro Oo. namin. Sabi ko, ano ba to? Sabi naman ng iba kong mga friends na may pusa din. Ano pa kasi, kitten pa. Yeah, oo. Eh, di ba dapat Pwedeng baliktad? factor din yun, girl. Ah, Ako, yung cat ko, nung kitten siya, hindi ko din siya nakitaan na masyadong malaro. Parang, ano ba siya, mas makakuddle siya. So, parang every time na magkasama kami, nagkakuddle talaga siya sa akin. So, parang nagulat ako na, oo. cat ko, parang hindi siya pinapalaro ko siya, pinapahabol-habol ko siya ng mga bagay-bagay. Hindi siya very enthusiastic na run-run. Mas gusto niya yung mag-cuddle with me. Pero, parang sabi nila, kailangan talaga sanayin mo kasi parang yung cats talagang hunters sila by nature so dapat talaga nila parang malabas yung energy, pent up energy nila Oh my since wala silang God. kasama. Oo. Nawa ko kay Benito kasi siya naman, hindi siya makadel, hindi rin siya
clingy. Alam mo yung Wala. pag ganito ko, basta nandyan lang siya sa gilid, ganyan. Punta ako CR, sunod siya, ganun lang. Lalapit lang siya sa akin kapag gutom. Well, usually naman ganun yung cats, di ba? Yes, gano'n naman Pero, talaga ang cats. naawa kasi ako pag iniiwan ko. Minsan nga, pag may mga dinner ako sa labas, dinadala ko pa siya, nakabag siya. Pero nasa stress siya. Tinatry ko Mm. din siyang ilabas. Yung, daling sa labas, ganyan. Pero grabe, nasa stress siya kahit sa babala ng kondo. Anyway, so, Ganda. ayun yung excited ako last week. Ayun lang. For today's episode, naku, naka ilang minutes sa tayong chika, girl. Dahil parehas kaming only child. Actually, meron ako mga kapatid. So, mga half-sister. May sister din ako, may brother. Pero hindi ko sila kasabay, ano eh? Kasamang Hindi mo sila lumaki. oo, And then, sa paper, technically, ako lang talaga mag-isa. Meron oo. akong sister, half-sister na kasama sa bahay, pero sobrang ang laki ng age gap namin, parang 40 years. So, parang Wow! kino-consider ko siya ng parang second mom ko. Kasi the way she acts din, Ah, tsaka yung mga sinasabi niya, kung paano niya ako inalagaan, parang kung second mom talaga. So, okey. technically, ano ko, only Only child. child ka, oo. So, ayun lang. So, dahil pares kami ni Kimi na only child, napag-isipan namin na yung topic, we agreed na yung topic today is, ano ba yung feeling ng only child? Ano ba yung disadvantages? Ano ba yung advantages? Ano ba yung mga misconception ninyo sa mga only child na, alam mo Mm, yun, ano yung feeling ng pagiging only child? Yung POV namin when it comes mm. to being an only child. So, ayun lang. So, one of advantages, mag-start tayo, ano gusto mo? Advantages or disadvantages, Kimi? I think we can start sa disadvantages. Parang Sige. oo, parang lahat ata ng only child medyo may hugot talaga. Sige, sige. Para naman may bawi pala on the end. Okay. So, ikaw, ano ba ang feeling mong disadvantage of being an only child? Ako for me, siguro based on my own experience, yung wala kang mapagsasabihan pag may mga concerns ka sa parents mo. Like for example, yung mom mo or yung dad mo parang ganito, ganyan, ganyan yung ganito yung trato sa'yo. So parang wala kang mapagsabihan na sibling na, ay alam mo ba, si mommy ganito, ganyan, parang ganito din ba siya sa'yo? Parang wala kang mapagkokomperan. Parang sariling ano mo talaga, sariling battle mo talaga yung paano makisama sa parents mo, Mm, gano'n. mm. Gets. Pero, tas wala kang kakampi. Kapag pinagalitan ka, ikaw lang talaga. Na-feel ko din. Yes, Tapos, oo. wala kang pagbabalingan na, halimbawa, di ba usually sa mga siblings kapag pinagalitan si bunso or si panganay, sunod na yun si ano, or yung susunod na Yes. kapatid, o kaya Mhm. ipapasa nila yung galit. Kumbaga ganun. Hindi Mm. naman, Yes. di ba, hindi naman siya sobrang sama, pero meron kang pagbabalingan na sabi mo, oh, si ano nga eh, ganito ganyan, si ate nga, ganun ganyan. Wala, girl. Yes. Ikaw lahat Wala, oo. sasalo. Ikaw lahat sasalo ng atensyon, ng lahat. Ugh, alala ko yun. Pero gusto ko rin yun. In Actually, a way. Kasi, lahat ng attention ng parents mo nasa iyo. Pero kapag yung mga teenage years ka, mahirap, di ba? Kasi, doon ako nag-start mag-rebelde. Kasi parang ako na lang palagi. Lumaki pa naman ako with lola. Lumaki ka ba with, ano, lola, lolo, ganyan? Or parents ako lang? hindi. Parents talaga, yes. Oh, okay. Kasi, pa akong lola. So, tatlo. Tatlo yung umano Wow! sa akin. Talagang tutok sila sa akin. Naalala ko pa nga nung bata ako, Kimi, wala akong masyadong friends. Meron akong friends, pero matatanda na sila. Ano, parang ako Mm, mm. prep school, sila high school na. Ganun ka-mature yung mga kalaro ko. Tapos, may times na hindi ko na Grabe. sila nakakalaro. Kasi nga, hindi ka na nila gusto kalaro. Like, hello, bata ka. Ang laro ko nun parang Yes. ano ba, luto-lutuan. Tapos sa kanila, iba na yung trip nila, stickers na, yung mga, ano na, yung mga stationery na, yung mga ganun. So, yung ayaw na nila akong kalaro. Ang nangyayari sa akin nun, sobrang strict ng lola ko. Magkikipaglaro ako ng mga bata sa labas, pero nasa loob lang ako ng gate. Mm, Yung mm. kamay ko nakalabas lang dun sa gate. Yes, gano'n din ako dati. Gano'n din Diba? ako dati Talaga. makipaglaro. Oo, yung sa gate lang. Diba? Di ka lalabas dito ka lang, ganun.
Tapos, Same na same. dati ba, Kimi, kapag halimbawa may mga kapitbahay ka, mga kalaro mo or kaklose mo, pag uuwi na sila or aalis na sila, iiyak ka. Ako umiyak ako eh, kasi feeling ko, ay, Yes. talaga, Oo, iyak na iyak nalulungkot ako. ako. Oo, kasi parang, ako na naman mag-isa, ganon. Pero in fairness naman sa akin before, may mga times din na gusto kong maglaro mag-isa and may mga times din na gusto ko talaga na may kasama ako. So parang yung mga laro ko na mag-isa ako, parang yun yung mga Barbie, ganon. Kasi ayokong nag-share ako ng Barbie dati. So siguro yung mga laro na gusto kong i-share with others. Siguro yung mga luto-luto, yung mga habulan. Pero yung Barbie, yan talaga yung gusto kong solo, lang talaga, Ako na ako lang. lang. Walang kaano, sa bagay. Oo. Pero may mga cousins ka naman na Yung lagi mga mo close. cousins ko, sa side ng mom ko, halos lahat sila older than me. Like, siguro mga 20, even 20 years older than me. And isa lang yung cousin ko na halos same age lang kami. And sa side naman ng dad ko, ako naman yung oldest na pamangkin ng mga tito-tita ko. And then yung mga cousins ko lahat, Gen Z sila. So parang wala talaga akong someone na very close sa age ko, na makakalaro ko, na sabay ko lumaki. So, usually talaga nung bata ako, kaya ako, mas parang siguro mas naging friendly kasi mas hinahanap ko yung company ng ibang bata. Like yung mga classmates ko, or di kaya ng ibang bata na parang malapit nasa sa area lang namin. Kasi ayun, parang wala naman ako malalapitan na pinsan. So, yun, mas naghahanap ako ng comfort ng ibang tao Outside. dahil. Okay. Mm. Ako din, wala akong may mga pinsan ako, mga siguro same, mga kalapit ko ng age range, pero Mm. malayo kasi sila. So, ang Mm. kino-consider ko lagi mga kalaro ko, yung mga best friend. So, kapag nagkaroon ako ng close friend, as in talagang best friend ko siya. Parang feeling ko twinning kami lagi, same kami short, ganyan, damit, ganyan. Tapos kapag may mga friends ako, naalala ko yung kababata ko, marami kasi sila, like mga Mm-mm. 5 yata sila. So, lagi lang ako Wow. nakikisaw-saw sa nakikisaw-saw sa mga laro nila, lagi akong tumatambay sa kanila, gano'n. Yun lang yung Mm-mm. ko, parang nalulungkot ako nung bata ako. Tapos lagi ako nangingi sa nanay ko na, "Gusto ko ng brother, gusto ko ng ganyan." Eh, hindi na pala kaya ng nanay Same ko, 'di ba? tayo. Same tayo. Until siguro na nag-grade 3 ako, yun yung hinihingi ko. Pero parang, I mean, at some point, parang mapapagod ka na rin din kasi na Oo. parang, hanap ng kapatid. Pero nung bata ka, Kim, bibo ka ba? Yung parang, ano yung easy to get along with other kids? Actually, shy type ako nung bata ako, but mahilig ako maglaro. So parang nung bata ako, medyo palagi ako nasa labas. Mahiyain ako, pero parang sa una lang, parang ganon. Pero pag once I get to play with other kids, parang masasanay na lang ako, and then parang comfortable na ako eventually. So ayun, parang parang ambivert. Okay, okay. Oo. Ako kasi, hindi ako, siguro wala pa akong social skills nung bata ako kasi nga wala akong kapatid, wala man ako. So, tahimik ako lagi. Tapos lagi ko kasama Mm-mm. yung lola ko. Yun yung parang companion ko lagi na siguro matatrato ko na siyang best friend kasi ngayon yung lagi kong kasama. Wow! Oo, kasi alam niya lahat. Alam niya ng naging lola's girl ako. So, hindi ako Wow! sanay ng may kasama nung bata ako. Tapos, hindi naman ako spoiled nun. Parang maldita. Same, di din ako spoiled growing up. Maldita lang ako. Kasi nga alam kong Mm-mm. nakatingin silang lahat. Alam mo yung parang ikaw yung pagagalitan lagi, ikaw yung papansinin lagi. Nakakainis kaya Yes. sa kids, ha? Actually, oo. 'Di Parang ba? at some point, gusto mo nang pinapansin ka lagi, pero meron din times na parang gusto mo na ibang tao naman yung papansinin kasi nakakapagod din lahat ng atensyon nasa iyo, ganun. Tsaka bantay na bantay ako nun, Kimi. Naalala ko hindi ako pinapakain ng chichirya, hindi ako pinapakain ng pancit canton, yung mga instant na yun. Kasi talaga Yes, yes, same, same. hindi Oo, bawal ka. ganun Fast din. food lang, hindi palagi. Pag yung emergency lang na nasa labas tayo. Emergency pero wala ka na Yes. makain ganyan.
Lahat yun Same, babantayan, ganun. same na same tayo. Tapos yung mga damit ko, Kimi, kasi nga wala silang anak na lalaki. So, medyo boyish yung mga damit ko nun. Nagaganon ka ba? Jumper, Mm, shorts, nakapang ano, yes, yes. Dumaan din ako sa phase ng buhay na ganyan. puro panlalaki yung mga damit ko. Oo. Kasi natutuwa yung tatay ko. Anyway, so ayun. Sa akin naman, ang nalista ko dito is um disadvantage of being an only child. Ngayon ha, na malaki na ako. Isa to sa mga medyo nasasad ako kasi nung bata ka, hindi mo siya masyadong napapansin kasi nga ano, ay sorry, hindi ko man na sinabi, 'di ba? Watching your parents grow older. Yun yung Yeah. sad for me. Kasi nung bata ko, hindi ko siya masyado iniisip eh. Parang, bata ka eh. 'Di ba? So, ngayon na nakikita ko na alam mo yun, nanghihina na sila, yung hindi na nila nagagawa yung mga tulad ng dati. Tas ako lang yung Mm-mm. nakakakita nun. Yung parang wala akong Yes. siblings na to share yung worry or yung siguro yung mga kahit mga pag-aalaga na lang. So, Mm-mm. dun ako nalulungkot. Yun yung disadvantage. Tapos isipin mo na lang, knock on wood wala ako, pag nawala sila, wala na akong ibang kamag-anak unless mag-asawa ako, 'di ba? Wala rin akong, Mm-mm. wala ka ding, alam mo yun, wala kang, parang lagi ka na lang saling-pusa sa maging tita, maging tito, ganun. Pag only child ka, wala ka kasing ibang kapatid na pwede mong masabi na tita ka, yung pamangkin mo, ganun. So, Yes. Oo. I dun, agree with that. so medyo nag-worry ako dun na nakakalungkot. Anyway. Actually, same din. Same thoughts din. Kasi yung parents ko aging na din. So, wala din akong kapatid. And alam mo yun, parang I mean, a few years, 70s na yung parents ko. So parang na-imagine ko din na yung iba kasi may mga kapatid sila, may someone na naglo-look after sa parents nila pag wala sila dun sa bahay nila. And then siguro parang someone na parang nagpa-promise na mag-take care sa parents na ayun yung parang laging babantayan yung parents na huy bawal kumain ng ganito, bawal kumain ng ganyan kasi high blood ka, diabetic ka, ganun on my end, parang iniisip ko na ang hirap din pala ng only child kasi parang, ayun nga, you watch them grow old and then parang they also want din na parang while they're getting into that phase na tumatanda sila, parang na binabantayan din nila yung face mo na parang ayun maging ano ka parang somehow maging independent ka from them na parang slowly getting into that phase of life na mag-separate na talaga totally sa kanila. Kasi parang, if you're, kasi parang, pag nasa 30s ka na, parang imagine mo yun, parang, yan na yung phase kasi na parang ina-expect ng parents mo na medyo mag-settle down ka na din with your partner. So parang, alam mo yun, parang, medyo kid at heart kasi. So parang, siguro, parang, nasasad lang ako na parang, ayun, my parents will grow old na, ayun, na um, ako lang din talaga yung, maglo-look after talaga sa kanila. 'Di ba? Minsan nga parang hindi naman siya pero parang ang laking responsibility na ako lang lahat. Isipin mo yun na, ako kasi Mm. tatlo yung senior sa bahay namin. So, mom ko, dad ko, tsaka yung half sister ko. So, pag lumalabas kami, parang, alam mo yun, parang lahat sila alagaan ko. Hindi naman sa, nagrereklamo ko. Mm, mm, Nakakalungkot lang na ayoko na nga isipin. Darating yung panahon na ganun ako lahat. Lalo na kung hindi ako mm, mag-aasawa, 'di ba? So, what if pa, ito pa yung iniisip nila, para nag-worry pa rin sila sa akin kasi hanggang ngayon wala pa rin ako asawa. mm, So, mm, parang mm, cargo pa rin nila yun na parang isip nila na paano pag nawala na kami, mag-isa na lang si Karen. Parang mm, ganun. mm, mm, mm. Anyway, ayun, yung last was, ano ba? Watching your parents grow older. Ano pa ba? Ikaw, Kimi, meron ka pa? I think for me, siguro
like pag may mga problems ka, wala kang sibling na yan yung unang tao na malalapitan mo. Unlike with people na may siblings, hindi sila agad diretso sa, kunyari, sa friends. Kasi may kapatid naman sila na syempre mas kadugo mo yun na makikinig sa'yo, na magga-guide sa'yo. Pero ikaw, you have to do it by your own. And then, yun, parang kailangan mo talaga ng company ng ibang tao. Parang, at some point, parang, I mean, while growing up, ganun yung nangyari kay sa akin. So, parang, wala akong mapagsabihan na kapatid. Parang, ay mo, yung teenage years, parang, nag-ano ka, parang, syempre, nagdadalaga ka, nag-iiba yung mga interests mo, parang may mga, parang yung parents mo, they're having a hard time din na, of course, parang, syempre, nag-iiba ka na. So parang wala akong mapagsabihan kung ano yung mga problems mo, gano'n. I agree. Agree ako dyan. Mm. Wala kang mapag-vent kapag masama loob mo. Wala ka Yes, ding, oo. parang wala kang backup system. Yes. Isa pa yung wala kang shared memories na, meron friends, nakakatulong yun. But iba kasi kapag, Mm. alam mo yung kadugo mo eh. Diba? Shared na Yes. history. Wala akong ganun eh, childhood memories ng mga kapatid ko, yung parang pagbabalikan ko, ganyan. Ito yung ginawa Mm. namin. Meron konti, pero yung mga summer lang. Pero usually, alam mo yung pag lumalaki na yung mga kwentuhan nila na, nainggit ako dun pag ganun eh, yung mga matatanda na tapos magkukwentuhan sila about sa mga pinagagawa nilang kalokohan ng mga bata sila. Usually wala akong ganun. Yes. Oo. Gets ko yung feeling na yan. Yun nga, tsaka Oo. walang backup na sibling, alam mo yun. So nakaka-overwhelm na ikaw Mm. lahat. Wala Yes, kang yes. Oo. support system. Ako Mm. naman, isa pa is, um, nalilabel usually mga only child as selfish. Feeling ko, Mm, dito mm, tayo na mm. may misunderstood. Kasi, Mm. sanay kami na lumaking mag-isa. So, Mm, sanay kaming mm. independent. Sanay kaming Mm. i-solve yung mga problems alone. Ah, Yeah, oo. minsan nagiging hyper-independent kami na hindi kami nanghihingi ng tulong sa kahit Yeah, exactly. parang ang sakit sa Gano'n na loob. nga. Yes, oo. Sanay talaga. Kaya nga lagi sinasabi ko na very ano ako, parang reliant ako. Kasi growing up, wala namang kapatid na older sibling na mag-help sa akin ng mga stuff to do. Or di kaya parang younger sibling na parang, I mean, doing things in general. Parang I have to do it all by myself. Ganun. Yes, na ano ko dyan. Ang talaga ako. Parang feeling ng mga iba na, tawag dito, feeling ng iba na may kapatid na parang hindi kami marunong mag-share, ganyan. Feeling nila Yeah, selfish yeah, yeah. kami, ganyan. Exactly. Oo. Napaka self-centered o kaya entitled. Honestly, hindi namin naiisip yun. Feeling ko nga mas generous pa kami in a way. Kasi, um, Yeah. Oo. example na lang ha, ito na lang, yung sa snack. Halimbawa pag may Mm-mm. pagkain ako, may chichirya ako, ganyan. Share ko sa'yo, pero pag alam kong gutom ka, hindi kita para i-share na yung chichirya ko. Bibigyan kita ng isa mong Oo. buong chichirya. Alam mo yun? Para ma-experience mo din. Oo. Diba? Ganun. Gets ko. Oo. Kasi ako din, siguro I can share from my own experience. Kasi nung college ako, nag-dorm ako sa Taft. So, may mga roommates ako. So, apat kami sa kwarto. And then, siguro alam mo yon syempre, bumibili ka ng snacks, ganun. So, parang ako, mas gusto ko na bumibili ako ng snack na siguro medyo bad siya para sa ibang tao. Bumibili ako ng snack na hindi, yung parang hindi shareable. Kasi gusto ko ako lang yung kumain. Diba? Siguro doon ko masasabi na selfish. May pagka-selfish yun. Pero at some point, parang, pag, kunyari, bumili ako ng snack na shareable, tapos uuwi ako ng dorm, bibili ako ng isa pa, at bibigay ko yun sa roommate ko. Oo. Ako Hindi din, ako ganun yung ako parang eh. i-share ko pa yung kung anong meron ako. Mas gusto Oo. ko na lang bilhan siya ng isang buo din. Kasi at Oo. least yun, "Uy, meron ako, gusto mo rin ba?" Oo, Gano'n. ganun. Gusto ko ma-enjoy mo siya ng buo kung paano ko siya na-enjoy. Ganun lang din talaga. Ganun lang yung naiisip ko nun. Yeah. So, parang feeling ko yun yung nami-mistake na label tayo as selfish. Kasi sanay nga kami Mm. maging independent.
Siguro kasi Yes. mayroon kaming sariling mundo. Nasanay na kami na ganun. I think it's a strength and a weakness at the same time na Mm-mm. lagi kang mag-isa. Kasi kapag mag-isa ka, parang you know how to have fun alone. Mm-hmm. Kaya kong umalis mag-isa, kaya kong, alam mo, pupunta sa restaurant, kumain mag-isa. Ngayon, adult na ako kaya kong magpaspa mag-isa. Hindi ako natatakot na, alam mo, meron kasi mga tao na gano'n, hindi makaalis Mm-mm. na walang kasama. Alam mo yun? Halimbawa, may Mm-mm. lakad. Uy, hindi ako sasama kasi hindi ka sasama. Sabi ko, what the heck? Bahala kayo dyan. Hindi kayo alis o dito ako. Yun doon nila na siguro nakikita sa akin na selfish ako. Kasi kapag ka may gusto kong gawin, gagawin ko talaga siya. Na parang, yung Mm-mm. thought ko na lang is how am I gonna get, ano parang, paano ko how am I having fun doing that? Hindi as a Mm-mm. group, ganun. Feeling ko Mm-mm. ganun. Or siguro, personality ko na din yun, na kapag kaayaw mo, madali ako kausap eh. Pagdadramahan pa tayo as a group, una na ako, iwan kita. Dito ka lang, ganun. Yes. Pero pag sama Oo. ka, o di masaya. Ganun. Yung parang, Oo, oo. it's a bonus kung sasama ka. Ganun. Wala lang. Gets ko, oo. Diba? Meron pa isa. Ito pa talagang feeling ko isa to sa mga disadvantages ng pagiging only child is nagiging perfectionist. In a way, perfectionist. Kasi parang nape-pressure ka to be something. Kasi nga wala kang kapatid eh. Like, Mm-mm. parang ikaw lang lahat. For example na lang, lahat Yeah. ng dreams ng parents mo na dream ng nanay mo tsaka dream ng tatay mo ba, gusto niya maging nurse ka o kaya maging doktor ka. Nape-pressure ka sa sarili mo na dapat maging high achiever ako kasi, alam mo yun, I want my parents to feel proud about me, di ba? Unlike kapag mayroon kang Mm-mm. kapatid na, o sige, may mga kapatid na, o doktor to, o kaya ano to, ganito yan si kuya, ganito ganyan. So, parang dun, yung pressure na yun, yung minsan ang hirap anuhin. Ang hirap, ano bang paano ko ba sasabihin? Mahirap para sa only child yung pressure to be something nga na yun. Kasi Yes. Oo. wala kang ka-share sa um, mga pangarap ng magulang mo or kahit na lang para sa'yo. Alam mo yun, parang you feel like you have to Yes. carry their hopes alone. Yeah, yeah, Diba? exactly. I get it. Like on my end then siguro I can share since only child ako, may family business kami sa province. So parang alam mo yon, yung iba kasi parang since may kapatid sila, parang kahit may siguro may family business sila, parang they can pursue yung I mean, na-pursue ko naman yung mga gusto ko sa buhay. Pero at some point, syempre, since my parents are aging, parang syempre, kailangan ko din bumalik sa province para ano, para at least doon ako, I mean, yung mag-grow old sila with me, ganon. So, parang yung iba kasi, di ba, parang, kaya malakas loob nila na lumayas talaga ng bahay kasi wala kasi silang ano, I mean, may mga kapatid sila na parang mag-look after, siguro nag-promise, mag-look after sa parents, ganon. So, parang, Someone to make them yun din proud. yung ano, yes, oo. Kaya parang lahat siguro ng expectations ng parents pag only child ka na parang kunyari, kaya yung iba parang super achiever talaga na only child kasi lahat ng ano expectations ng parents like parang siguro valedictorian, may Latin honors, Ah, ganun. ganun. Kasi kailangan parang gusto talaga nila pa make proud yung parents nila. Oo. Wala kang ka-share. Hindi naman sinasabi namin na kailangan maging successful kami, no? But Mm. it just felt like we had to for them. Mm. Kasi Mm. walang iba eh. Wala kang ibang kapatid na pwedeng, buti si ate, ganito, ganyan, valedictorian or something. Wala. Mm. Ikaw lahat. So, yun. Yes. Feeling ko doon nag-uugat yung pagiging perfectionist ko. Sa pressure na yun, na to The be pressure. something. Yes. Ano pa ba? Selfish, wala kang system. Ano pa ba tong? Yun. Eto pala, Kimi. Eto, hindi kasi ako confrontational na tao. So, feeling ko, ano na rin, Mm. impact na rin to ng, ano ng pagiging only child. So, yung mga conflicts Mhm. can feel overwhelming for us only child. Kasi wala kaming Mhm. kapatid na, alam mo, wala kaming kapatid na inaaway namin lagi. Alam mo yun, Mm. wala kang disagreements na kailangan mo i-resolve with someone. Mm. So, instead Mm. of ano ka,
sabihin mo siya in front of other people or iko-confronta mo sila, I'd rather avoid it. O kaya minsan ino-overthink ko. Pero Mhm, kapag may mhm. kapatid ka, 'di ba? Wala eh, parang normal lang sa kanila mag-aaway sila everyday. Alam mo 'yun? Kasi mga bata naman Ah, sila, tapos makakalimutan nila 'yun. Gano'n, 'di ba? Pero kami hindi, parang personal 'yun pag nakipag-away kami. Gets mo mm, 'yun? yes. Ganun. Oo. But on the, parang on the other hand, ako, actually, kind of your opposite. Kasi ako, confrontational ako. Parang pag may ayaw ako, sasabihin ko agad. Hindi ko alam bakit gano'n. Ah, okay. Siguro, baka Gets. yung mom ko kasi is medyo gano'n. Parang growing up, medyo hindi ko na din hinuhulaan yung ugali niya. Kasi parang Close medyo to the upfront din siya sa akin. I mean, 50-50. Ganun. Medyo tinatago niya and sometimes very upfront din. So parang ako, parang inisip ko na lang na siguro mas better na lang na maging confrontational. Kaya parang I have this kind of reputation siguro na confrontational ako. Kaya medyo yung iba hindi sila parang comfortable minsan sa akin pag things get uneasy, ganon. Pero, oo, gets ko yung sinasabi mo. May side din akong ganun, Kimi. Feeling ko nga kapag nasa Mm-mm. group ako, alam mo, nasa office ako, na misunderstood nila ako. Mm-mm. Feeling nila entitled ako. Pero gusto ko lang talagang sabihin kasi wala akong kapatid na, ito na lang, iniisip ko na lang lagi na wala akong kapatid, alam mo yung kuya or ate na someone that humbled us. Alam mo yun, may Mm-mm. nang-aasar sa atin, yung may ganun. Wala akong Oo. ganun eh. So kung ano yung nasa isip natin, sasabihin lang namin. Ganun, Mm-mm. ganun siya. Feeling Mm-mm. ko, Mm-mm. ganun yung Yes. eh. Pero yung sa akin naman, siguro magkaiba nga tayo. Sa akin sa confrontation, it's heavier. I can do it, pero it's heavier na parang ino-overthink namin na it's a big deal. Kasi nga Mm-mm. hindi Yes. nangyayari sa Oo. akin yun nung bata ako na everyday may kaaway, ganun na magiging okay, Mm-mm. ganun. Ganun sa akin. Ikaw, Kimi, ano pang disadvantage tingin mo being an only child? Kasi yun na rin nasa listahan ko eh. Well, for me, yun lang din naman yung wala kang mapag-sharean ng feelings mo growing up. And then, yung parang siguro lahat ng attention nasa iyo, ganun. Parang minsan nakakapagod din na lahat ng attention nasa iyo. So, parang I think yun yung for me on my end yung disadvantages ng only child. And yung expectations din ng parents mo. Yun. Okay. Eh, eto pa pala, isa pa. Yung kapag nagpa-process ka ng emotion, ako kasi parang tahimik lang lagi, parang pag may problema nga, sinasarili ko Mm-mm. siya. Pagka malungkot ako lang, ganun. Hindi ako yung ma-open with other people kasi feeling ko burden yun sa kanila. Is it Mm-mm. a trait being an only child ba? Or do you think personality na yun? Ikaw ba ganun ka din? Like, Ako, you, before, medyo ma-open up ako. Pero parang as I grew older, siguro yun na yung time na parang pinoprocess ko na lang din siya on my own. Kasi parang nakakapagod din talaga mag-share. Parang siguro nung bata-bata pa ako, mahilig ako mag-share sa mga tao, like friends or cousins, ganun. Pero like, as I grew older, parang na-realize ko na parang kaya ko siya na minsan ako na lang nag-face ng mga parang overthinking ko, gano'n. So, parang yun, siguro part din. sige. Dahil tapos na tayo sa disadvantages, pupunta na tayo sa advantages ng pagiging only child. So, sa tingin mo, Kimi, ang nagustuhan mo being an only child? Well, siguro, yung, I mean, growing up, di naman ako spoiled eh. I'm someone na kailangan ko talaga i-prove yung worth ko para bilhan lang ako ng nice things. So, siguro, ano lang, I mean, I still get what I want. Parang siguro kasi wala kang mangkahati, ganun. Mm. Like, before, like siguro, sample na lang na sa Manila ako nag-college, kahit na pala naman ako mag-college sa Bacolod. Kasi parang, yun, gusto ko lang. Ganon. So, parang, okay naman. I mean, kaya naman ng parents ko. So, parang, payagan na lang ako. So, parang, siguro yun yung isang example ko na lang na, siguro kung di ako only child, hindi din naman ako ipapadala ng parents ko sa Manila. Ganon.
Kasi parang, ay, alam mo yun, parang syempre may mga other kids pa they have to, look after. Parang ako kasi ako lang din naman. So parang kaya naman nila, ganun. And then also being able to, siguro, ask some stuff na gusto mo. Like, yung mga stuff na gusto mong bilhin. Hindi naman sa parang spoiled niya, parang mga sobrang mamahalin. Pero at least some things na gusto mo lang, ganun. Mm. Makakayang bilhin ng parents mo for you, ganun. True, oo. Kasi nga wala kang ka-share na, alam mo yung hati Mm, sa mm. budget. Kahit nga sa ano, Yes. 'di ba? Parang um kaya nilang paaralin ka in a medyo mamahaling school kasi wala ka namang ibang kapatid na kahati sa tuition fee, mga ganun. 'Di Yes. ba? Mm, Yeah. Anyway, ang sa akin naman, ang advantages is I really get comfortable being alone. So, yun nga yung sinasabi ko earlier na I know how to have fun alone. So, bata pa lang kami, alam na namin kung paano namin i-entertain yung mga sarili namin. So, kaya namin maglaro mag-isa. Hanggang sa nadala na namin yun sa paglaki namin, na naging independent kami, na kaya naming gumawa ng mga bagay na gusto namin na kami lang, mag enjoy kaming alone kami. mm. Actually, may mga times pa nga na gusto ko ako lang mag-isa. Hindi rin ako mabilis mabore kasi nga alam ko kung anong gagawin ko eh. Parang, like, for example na Mm, lang, yung mga activities na mag-isa ka lang, like magbabasa ka, manood ka ng shows mag-isa, ganyan. So, kahit tahimik, hindi kami na-awkwardan na kami lang mag-isa. So, yun, feeling ko ha, ganon, isa yun sa advantages na komportable kaming mag-isa. Yung iba din na may misinterpret yan na parang, hindi ko alam kung anong term, Kimi, pero parang selfish din kasi nga gusto mo ikaw lang mag-isa. mm, Um, mm. when it comes to dating ba, Kim, ay, sa dating, ako kasi napansin ko, late nung medyo tumanda na ako, ayoko nang lagi kaming magkasama. Like, gusto ko meron Mm, akong ako lang. mm, Hindi ako yung siguro namang kabataan ko, mga college ko, yes, talaga namang siguro kasi nga sanay ako lumaking mag-isa. Gusto mo may kasama ka na, parang na-enjoy mo na yung may company of others. So gusto ko lagi ko kasama yung boyfriend. Pero nung tumanda na ako, hindi, parang gusto ko ako lang, may times na ako lang, may irita ka pa na may mm. kasama ka. Na-feel mo na ba yun? Ako, well, clingy kasi ako. So, mas hindi ko alam. Feel ko, and then medyo siguro extroverted. Naging at some point, like, nung tumanda ako, hindi ko alam, dati kasi introvert ako, tapos parang eventually, parang Naging in my extra. later life, naging extroverted ako. Kaya parang mas I find, and then ako kasi, every night, nag-uusap kasi kami ng jowa ko. So parang, and then every weekend, I try din to meet friends, ganun. So parang, mas I find energy with people, being around people, ganun. So Okay. parang I find it lonely na, siguro kasi mag-isa ako, so sa condo, so parang, gusto ko, nasusurround ako ng mga tao kasi nawawala yung energy ko pag mag-isa lang ako, ganun. Okay. So, talagang extrovert ka, girl. Ako naman baliktad, dating extrovert na naging introvert. Pero, siguro isang trait pa na na feeling ko sa mga only child is confident kami. Kasi nga wala Mm-mm. kaming wala kaming kapatid na nagre-reality check sa amin nung bata kami, no one to humble us. So feeling namin yung mga Mm. dreams namin. Sa akin yung mga dreams ko kayang-kaya ko abutin. Yung parang walang alam mo yun, walang Yes. hadlang. Alam mo yun, kung may gusto Yeah. kami, Oo. tatanungin kami, gagawin namin, feeling namin kaya namin. Kasi nga wala eh. Yeah. 'Di ba? Oo, I agree with you on that kasi ganun din ako. As someone na only child din, na free to explore what I want sa life, ganun din yung naiisip ko, yung mindset ko na, kaya ko naman tong gawin. Sabi ng parents ko, kayang-kaya ko gawin kahit ano, ganun. Parang ini-encourage nga nila ako. So parang yun, kaya ako naging confident din na makakayanan ko talaga kung ano man yung gusto kong i-pursue sa buhay, ganun. Okay, okay. Eh, hindi lang pala ako. Okay. Mm. Okay. Isa pa sa advantages sa akin is, hindi ko alam kung advantage to, Kimi, or disadvantage is maagang mag-mature yung mga only child.
Kasi Yeah. nga, we were surrounded with adults nung lumalaki tayo. So, nakukuha na natin yung mga, ano nila, language, yung Mm-mm. values nila, yung mga emotional cues, gano'n. Nakukuha na Mm-mm. natin. Tapos lagi ako sinasabi na, bakit parang ang tanda mo na nung bata ako ah. Hindi kasi ako bine-baby talk nung bata ako. Mm-mm. As in, kung paano mag-usap yung parents ko, at saka yung mga, ano ko, lola Actually, ko, ganun din ako. Actually, same tayo. Ganon din ako. Hindi din ako binibaby talk. Parang, alam mo yon, lumaki ako na sanay ako around the company of people older than me. Kasi yung mga parents ko, kasama nila yung mga kaedaran din nila. I mean, bumibisita yung mga friends sa bahay, o di Mm. kaya yung mga kapatid nila. Kaya parang sanay ako na, parang nakakarinig ng mga old conversations. 'Di ba? Mga old people convos. Ganon, oo. So parang hindi ko alam kung maano siya as is it an advantage or disadvantage kasi nga maaga tayo tumanda. Mm-mm. Isa pa naalala ko nun kapag halimbawa may church event sa parents Mm. ko hindi ako sumasama sa kiddos na ano, na mga tables. Doon lang ako lagi sa parents ko. Tapos naririnig ko yung mga usapan nila. Tapos parang feeling ko, ang tanda ko na din. Naalala ko tuloy, parang feeling ko ang tanda ko kasi naiintindihan ko yung mga pinag-uusapan nila. Oh. Oo. Actually ako, medyo may ganyan din ako na face na parang kasama lang yung parents din lagi pag, kunyari sa church. I mean, sumasama ako sa mga bata, pero may mga times na kasama lang din ako ng parents ko. So parang yun din. 'Di Parang ba? same din sa'yo, oo. Ito rin, di ko alam kung disadvantage or advantage to Kimi, pero Mm, we get undivided attention. Kasi nga tayo di ba? For better or for worse. yeah, Kasi oo. wala silang ibang binabantayan. So yung parents natin or yung grandparents natin, alam kung parang kilalang kilala nila tayo. Kung ano yung Yeah, gusto natin, ano yung habits oo. natin, moods natin, mga tendencies Oo. natin. So mas nakikater nila kung anong kailangan natin. Mm-mm, Parang mm-mm. feeling natin mas seen tayo, mas supported tayo. Mm-mm. Actually, Tapos, okay, something to add. Yeah, I agree with that. Ganun din ako. Parang I feel supported din kahit ano man yung gusto kong gawin sa buhay. Siguro kasi di ba? ayun nga, parang oo, yung parents mo, I mean, wala naman silang ibang anak na susuportahan at i-cheer on. Ikaw lang din naman. So, and then siguro I think as for the undivided attention, parang for me, it's 50-50. Parang 50% na medyo disadvantage, 50% na advantage. Kasi the disadvantage is siguro minsan madami silang masasabi about you kasi ikaw lang din yung nakikita nila lagi, lahat-lahat ng, minsan kahit na parang mali na, yan lang yung nanonotice nila, yung mga Ah, tama mo, hindi yan nila nanonotice. And then siguro parang the good thing about it is nakikita nila na parang how you grew up lang siguro from this very shy kid or into like a woman na confident kung ano yung ginagawa niya. So parang at least na may idea sila na parang napalaki naman pala namin ng tama yung anak namin kasi parang ngayon nasa landas siya na tama and then parang ayun ginagawa niya yung gusto niya and ganun. mm. Naalala ko pa nun, Kimi, kapag, feeling ko kaya din na-build yung confidence natin as only child. Kasi nga, lagi nandyan yung parents natin eh. Tsaka wala silang ibang Mm-mm. pagko-compare na sibling na, let's say, nanalo ka ng Yes. spelling bee or meron kang milestone sa school. Talagang big deal sa kanila yun na, ang galing-galing naman ni Yeah. Karen, ganun, ganun, ganyan. Kasi wala kang ibang kapatid na, oh, si ate mo nga eh, ganun. Walang ganun. So parang feeling ko dun din Mm-mm. na-build yung confidence natin as only child na kaya natin gawin kahit ano. Ganun. Yeah, yeah, I agree. Um, ano pa ba? Isa pa is, ito nasa disadvantage to kanina pero nandito rin siya sa Mm. advantages is nagiging self-reliant tayo, bata pa lang. Kaya yung parang Actually, iniisip, yeah, 'di ba? oo. We think that we Mm-mm. can solve problems alone, kaya nating Yeah. magdesisyon kahit walang, alam mo yung, walang peer pressure, ako lang to, parang ganun. Kahit walang, hindi natin Yes, kailangan ng yes. validation from others. Um, Yes, I early, agree. 'di ba? At saka early on, Mm. parang feeling ko na-develop ng maaga yung judgment natin kasi tahimik yung mundo natin, wala tayong kuya or ate na or sibling na pwedeng magsabi sa na mali yan or hindi. So, sa sarili mo pa lang,
ikaw yung mag-weigh kung tama or hindi. So, Mm. may Yeah, I siyempre agree. bata ka, Oo. magkakamali ka pa rin, pero bata ka pa lang nade-develop mo na yun. Ganon. Yeah. I Diba? agree with that. Oo. Tapos, ang mahirap lang Self-reliant. Ayun. is, di ba Mm-mm. pag may kapatid ka, ito dati kinainggitan ko to, Kimi, kapag may ate ka, di ba, parang let's say yung fashion sense niya, yung mga damit niya, makakopy mo, yung mga music taste niya, movies, ganun. Di ba may mga ganun magkakapatid na parang nahahawa niya, oh, Yeah, oo. idol niya yung ate. Wala tayong ganun. Yeah. So, Yeah, oo. early on pa lang, bata pa lang tayo, nade-develop na rin yung self-identity natin ng maaga. Kasi wala akong ating Yeah. to look up eh. So kung ano talaga yung gusto ko, Mm. yun talaga yung gusto ko. Yun talaga yung gusto ng pagkatao ko. Hindi dahil yun yung gusto Mm. ni ate. Yung parang I have Yeah. someone to look up to. So, ayun. Yeah, same din. Oo. Pero dati, Kimi, alam mo, nainggit ako doon na halimbawa, may ate siya. Tapos, konti Oo. lang yung age gap nila. So, yung size ng mga damit niya. Alam mo Oo. yun? Yung si ate, nahiram Oo. ko yung shirt niya, nahiram ko yung gano'n. Dati nainggit Yeah. ako Oo, doon. yung mga ganun nga. Yung parang ano lang, parang magkaibigan lang sila ng kapatid niya. Oo. Tapos alam mo yung sa schoolmate, alam mo, schoolmate niya yung ate niya. Bawa, grade 4 ka, grade 6 si Mm. ate. Pag inaway ka, susumbong kita kay ate. Yeah. Ganyan, ganyan. Tapos dadating yung ate niya. Girl, wala akong ganun. Nakikikuya ako sa kuya ng best friend. Oh my gosh. Diba? Actually, ano nga, yun nga, oo. So pag binuli ka, Tama ikaw ka nga, lang. oo. Yes, yes, tama yan. Ganon din yung ano, experience ko. Same na same. Kaya ikaw lang mag-isa. Anyway, but at least bata pa lang, alam mo yan, na-develop na yung ganun. Na-build up ka na, bata pa lang. 'Di ba? Oo. Isa pa ba? Ano pa? Yun nga, ito pala nilista ko pa rin to. You value your peace and boundaries. So, yun nga, sample ko yung sa snack nga, na ayoko nag-share, pero bibigyan kita ng buo, Mm-mm. 'di ba? Generous ako Mm-mm. in that sense. Tapos madali akong makasense kapag yung, nalulungkot kasi ako, Kimi, kapag yung magkakapatid sila, tapos yung nag-aagawan sila ng attention sa magulang nila, na tipong Mhm. kahit yung mga damit na lang, or let's say yung tuition fee na lang, na hindi ka muna mag-aaral kasi mag-aaral si kuya, mga ganun. Yeah, Nalulungkot ako oo. sa ganun, na Mm. um, Same. 'di ba? Yun yung nagiging underdog, tapos yun yung tutulungan ko. Alam mo yun, bibigay ko lahat Yeah, kasi parang oo. feeling ko sibling ko na rin siya. May ganun akong times. Tapos hindi rin ako natatakot. Same as you, hindi ako natatakot na i-voice out ko anong gusto kong ano. Bawa, gusto ko na umuwi. Yan. Ay, ito pala, Kimi. May napanood akong video sa TikTok na yung mga only child daw, ay may mga kapatid, usually bawa nasa gathering, nasa party, hindi na magpapaalam, umaalis na lang daw. Like, hindi sila worried na, alam mo yung kailangan mong sabihin na nakauwi ka na. Gets mo yun? Mm. Ako Mm. hindi ako ganun eh. Yes. Parang text kita, nakauwi na ako. Sa mga naging kasama ko earlier, hindi. Pero Mm. usually, yung Mm. ganun palang mindset is sa mga may sibling. Just to check na kung Ah, nasaan ka, ganun. Kung nakauwi ka ba ng oo. ganyan. Mga ganun. Sa akin kasi hindi ko Oo. naisip yung mga ganun eh. Basta, nakauwi ako. Pagka may problema naman, malalaman mo, di ba? Ganun. Mag-text naman ako sa'yo, di ba? Ganun. Pero sabi nila ganun daw ang ano, ang utak ng only child. Pero at least clean yung, Oo. may boundaries na agad, bata pa lang. Oo, yes. Okay, so last na to, dahil matutulog ka na. Ito na lang, dating as an only child, anong mga napansin mo, Kimi? Parang, is it hard or mas okay ba na mas okay yung dating sa'yo na you have that mindset of being an only child? Sa tingin mo, nakaapekto ba yun sa dating mo? Well, actually yung boyfriend ko ngayon, only child din siya. So, siguro kaya kami nag-click kasi same kami na only child din. So, parang we share yung experiences growing up as an only child din. But before ako naging kami ng boyfriend ko, I dated din guys na ayun, parang siguro on my end parang medyo medyo I think iba-iba din kasi ng ugali. May mga
tao din na parang nakaka-gets kung like, you being an only child na parang medyo siguro yung iba parang nililabel ka na spoiled ka. Parang first date sabihan ka na spoiled ka siguro, no? Kaya siguro parang yung itsura mo madam-madam kasi lahat bibili sa'yo ng parents mo. Baka parang siguro parang nepo baby, ganun. Parang mga ganong mindset ng mga tao. Pero may mga tao din naman na hindi ka pinuput into one box kung only child ka, it doesn't matter din sa kanila. Siguro ganun. Sa akin kasi Depende lang din siguro. Mm-mm. o ano yan parang hindi ako madalas maka-meet ng tao na as an only child na only child din yung boyfriend or yung partner nila. Kasi usually Mm-mm. nagka-clash yan eh. Pero siguro nga parang on the other side, mas madali nga sa inyong dalawa kasi naiintindihan niyo kung ano yung traits ng only child eh. Um, Mm-mm. Usually kasi, sabi nila, meron kasing birth order psychology. Usually daw, magandang Mm-mm. i-pair si only child with the oldest sibling. Mm-mm. Kasi Mm-mm. nga Mm-mm. responsible yung mga oldest. Mm-mm. Only child, Mm-mm. parang feeling ko kasi Kimi, hindi nawawala sa atin yung pagiging childlike. Parang feeling natin Mm-mm. baby pa rin tayo, bata pa rin tayo. Aminin man natin o hindi. Mm-mm. Pero nandun pa rin yung pagiging childlike sa atin. Mm-mm. Pagiging stubborn, pagiging Mm-mm. ganyan, confident. Nandun pa rin siya. Mm-mm. Um, Yes. ano pa ba? Sa dating naman, Kimi, pag sinasabi kong only child ako, may mga reaction na, okay. May mga reaction naman na talaga, parang ayaw nila. Kasi iniisip nga nila spoiled. Parang ganun. Meron Yeah, pa nga spoiled, akong oo. sinasabi ko nga dyan, pag sinasabi nilang spoiled ako, sinasabi ko hindi ako spoiled, Mm. pero nakukuha ko usually Mm. ko ano yung, Same. nakukuha, Yeah. hindi nila binibigay sa akin na sinusubo nila sa akin, kasi yun yung spoiled eh. Pero yung, Yeah, oo. I usually get what I want, pero hindi lahat. Oo. Ganon. Yun Yeah, yung oo. sinasabi Yeah, ko. same. Ganun Um, din yung sinasabi ko. 'Di ba? Kasi wala naman akong ibang kahating, alam mo na, Mm-mm. sibling. How about sa workplace? Meron ka bang naging napansin na naging issue or is there um advantages or disadvantage being an only child? Nagkaroon ka na ba ng mga katrabaho mong may misconception din about ko kasi nga only child ka sa workplace? Siguro yun din, yung parang spoiled, ganun. And then, siguro, since only child ka, parang, ayun, self-reliant ka. So, parang, um, parang ikaw yung type of person na nagagawan mo ng paraan yung mga bagay-bagay. Kasi, sanay ka na, na gumawa ng paraan lagi na ikaw lang mag-isa, ganon. Mm. Ako naman sa workplace, lumalabas yung usually sinasabi nila na parang entitled. Hindi ko alam if there is another Mm-mm. good term for it. Parang Mm-mm. usually mga boss, kasi nga outspoken tayo eh. Wala tayong naisip na may alam mo, mabasasagasaan or something but just to throw kung ano talaga nasa isip sa natin. Yes. So usually mga boss hindi ako bet. Sa akin ha. Sa teammates naman, generous ako. Sobrang generous ako. But there are times na hindi nga kasi ako mahilig humingi ng tulong. Kapag hindi ko, Mm-mm. pag, kahit nga minsan na feeling ko di ko kaya eh, di nahiya pa rin ako humingi ng tulong. So, Yeah, same, same. nami-misinterpret nila yun. Pero alam mo yun, yung Mm. tulong ko na lang sa team is gagawin ko siya hanggang sa makakaya ko. Yeah. Ganun. Eh, Oo. nami-misinterpret yun ng mga teammates na pabida-bida ka. Ganun. Yun ang nagiging Oo, oo. issue ko naman sa workplace as an only child. Pero Oo. kebs lang. Meron pang iba na sasabi na nabasa ko na only child daw ay usually are quitters. So, Mhm. wala daw tayong masyadong patience, sabi nila. Kasi unlike kapag may sibling ka, di ba, na bawa, mag-aantay ka. Kasi bawa, si kuya muna, ganun. O bawa, maglalaro Mm. ng toy, o ikaw muna. Wala tayong na-build na patience na ganun. Gusto natin, ano agad, action agad. Which I think, sa akin, ganun nga. Hindi ako masyadong, Mm. Mm. wala akong masyadong patience. Kung ano gusto kong gawin, gagawin ko. Which I think, Mm. go-getter ang right term to Mm. it.
So, Yes. ayun. Tingin ko nagiging misconception nila sa workplace for only child. Mm-mm. Ito na lang, last question, Kimi. Kapag kung mag-aanak ka, gusto mo ba ng only child then or gusto mo ng may at least 2 or 3? Well, actually, isa to sa mga things na kino-consider ko din na parang, since, only child nga ako, yung boyfriend ko only child din, siguro gusto ko ng ano, at least man lang makadalawa. Kasi parang, Kala ko I mean, 5, alam mo charot. yung, alam mo yung ano, alam mo yung what it's like growing up being an only child na medyo syempre hindi naman natin sinasabi na masama pero ayun medyo may mix ng parang lungkot kasi wala kang siblings, wala kang karamay, wala kang someone to share yung sad and happy moments mo. So parang mas gusto ko na siguro at least dalawa, max na yun. Ganun. Okay. Oh, okay. Parang Marian and Ding Dong. Gusto ko yung ganun eh, isang boy, isang girl. Ah, Ako naman, yes. oo, Yes, kasi gano'n na nga. na-feel ko kasi yung lungkot tsaka yung hirap ng pagiging only child. So, gusto ko din may kapatid. Kung kaya kong bumuhay ng 4, Mm. gagawin kong 4. Kasi nakita ko nung Yes. lumalaki na yung mga kalaro ko noon, yung mga kasabayan ko na lumalaki na sila. Parang ang saya, lalo na pag reunion girl. Yung parang may sarili-sarili na silang pamilya, tapos Mm. magka-catch up sila or mag-reunion sila, ganun, madaming bata, ganyan. Na parang pag only child ka, lagi na lang paglalabas kami, 3 lang kami. Mami ko, daddy ko, ako. Ganun. Yeah, oo, I Alam, agree. reunion, lagi lang kaming sasaling pusa sa mga pinsan na events, ganun. Lagi may kasama, tito, tita, Oo. ganyan. Wala lang. So, ayun. Thank you, Kimi. Sorry, end ko na kasi Thank nga. Matutulog ka you. na, 9:30 na. It's So, ayun. okay. Sa mga listeners, so, ayun, ginawa na namin tong episode na to kasi gusto na namin i-share naman kung ano naman yung um, thoughts namin, inputs namin being an only child. Kasi nga, sa amin may pros and cons. Tsaka maraming misconception about us. So, yun lang. Mm. Um, Sana magbago na yung iniisip niyo sa amin. Ayun. Ikaw ba may mga last Yes. message ka ba? Ako ano lang din, sa mga tao nag-iisip na mga spoiled yung only child, hindi naman lahat. Kasi may mga tao pa rin, may mga parents pa rin talaga na they give you things pag if you work hard for it. Hindi naman lahat ng parents like sobrang ibibigay lahat-lahat sa'yo ng sobra-sobra. Ganun. Mm, mm. So, ayun. Ayun lang. Ang last words ko na lang, ito na lang. Being an only child is merong mix ng strength and weakness. So, same as with Yes. siblings lang din naman yun. So, alam mo ito Mm-mm. yung cards na we've dealt, binigay sa atin eh. So, we just have to deal with it. And, sana nga magbago na yung tingin nyo sa amin. But we still wish Oh. gusto pa rin namin ng may kasama. Yun lang. Wag nyo lang sana may misinterpret yung mga bagay-bagay na if there are times that we want to be independent in a way. So, ayun lang. Mm-mm. Thank you, Kimi. Thank you. Thank you for Thank you listening. din. Guys, Oo. bye-bye. Bye.